Alright, update ngayon mga kapatid sa mga nangyayaring tensyon at kaguluhan dito sa gitnang silangan. Mga tol, nadadamay na rin ang Ukraine. Alam naman natin ng Ukraine, di ba? May gera sila ngayon ng Russia. Pero dito sa gitnang silangan, nadadamay na rin sila mga tol matapos silang pagbantaan ng Iran. Kaugnay naman ito mga kapatid no, sa pag-atake ng Ukraine sa isang Russian vessel na bumibiyahe patungong Iran dahil ay tinuturo o sinasabi ng Ukraine na ito daw ay may dalang mga drone papuntang Iran, no? So inatake yon mga tol ng Ukraine. Kaya ngayon nababadtrip ang Iran at pinagbabantaan na rin ang Ukraine. Samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulang pag-usapan at talakayan mga tol, syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So ito naman ang pag-uusapan natin ngayon mga tol. Pinagbabantaan ngayon ng Iran ang Ukraine matapos ngang atakihin ng Ukraine ang isang Russian vessel na bumibiyahe papuntang Iran, no? Hinihinala o sinasabi ng Ukraine na etong mga vessel na to ay may mga dalang kargamento mga tol. So para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin ang balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Again, magbibigay lamang po tayo ng komentaryo at reaction Tuloy natin. Inatake ng Ukraine sa pamamagitan ng long-range strikes ang mga sasakyang pandagat sa Caspian Sea na ginagamit umano sa paghahatid ng military cargo mula Russia patungong Iran. Ginagamit sa paghahatid ng mga military cargo mula sa Russia papuntang Iran. So ito'y may posibilidad na mga armas. No, pwedeng mga drone, pwedeng mga missile o kung ano man yan mga tol, no. Pero since nga na ang Ukraine at Russia ay merong bakbakan din ngayon, so ito'y talagang target nila, military target talaga nila yung mga barko ng Russia o kung ano man, no. Kaya eto habang naglalakbay dito sa may Caspian Sea, sila ay inatake ng Ukraine. Ayon sa Kiev, kabilang sa kargamento ang mga bahagi ng drones at missiles na posibleng gamitin ng Iran sa mga operasyong militar nito. Iginiit ng Ukraine na lehitimong military target ang mga barko at ruta na sangkot sa paglilipat ng nasabing mga kagamitan. Legit, no? Lehitimong military target. Kasi nga, ulitin ko ulit, para dun sa mga bago pa lang, no? Nagkakaroon ng bakbakan ngayon ang Ukraine at ang Russia. Hindi naman to bago 2022 pa nagsimula ang bakbakan nila mga tol. Medyo may katagalan na rin. So yung mga barko ng Russia talagang legit military target yan ng Ukraine. Yun nga lang, sinasabing ito daw ay nagkakarga o may dalang mga equipment, mga pwedeng parts ng drone o missile na papuntang Iran. So dito mga tol, apektado ang Iran dyan dahil kumbaga na ano sila, no? Kumbaga na pornada yung delivery kung ano man yun mga tol. Kaya ayon dito sa report is nagagalit ang Iran at pinagbabantaan ngayon ang Ukraine. Tuloy natin to. Pero ayon sa Iran, isang commercial vessel ang tinamaan sa pag-atake na ikinasawi ng isang marino at ikinasugat ng ilan pang tripulante. Ipinatawag ng Tehran ang charge d'affaires ng Ukraine upang maghain ng formal na protesta laban sa tinawag nitong hostile at criminal attack. May ganun pala ang Iran. Pero mga tol, aalala ninyo kung bakit nagsimula muli ang bakbakan dito sa Middle East. 'Di ba inatake ng Iran yung tatlong commercial vessel dito sa Strait of Hormuz. 'Di ba? Pinasabog nila 'yon mga tol. So dito mga kapatid, nagrereklamo ang Iran dahil may tinamaan daw na commercial vessel daw. So kumbaga mga tol, hindi nila gusto yung isang bagay na ginagawa din naman nila, no? Eto mga kapatid, to be fair lang kasi nasa gitna sila ng bakbakan ngayon Kinagagalit ng Iran na nangyari
yung mga bagay na kinagagalit din naman ng Amerika sa kanila na ginagawa nila. Nagigets nyo? Nagigets ba ninyo mga tol? To, balikan natin kung ano yung sinasabi ng Iran ha. Ng nasabing mga kagamitan. Pero ayon sa Iran, isang commercial vessel ang tinamaan sa pag-atake na ikinasawi ng isang marino at ikinasugat ng ilan pang tripulante. Isang commercial vessel daw. Hindi naman sinabi kung yun ay vessel ng Iran, di ba? Sinabi commercial vessel. At ang sinasabi naman ng Ukraine, ang tinarget nila is barko daw ng Russia. So hindi barko ng Iran to ha. Pero ang sinasabi ng Iran, o ang dinadahilan nila, commercial vessel yung tinamaan nyo at ikinasawi ng ganito, ng ganyan eh. Pero di ba gawain din ng Iran yun mga tol? O pasensya na sa mga pasensya sa mga Iranian, hindi naman tayo pumapanig sa kahit na sino man eh. Kumbaga sinasabi ko lang, bakit sila nagagalit ngayon? Gawain din naman nila yon kapag inaatake nila yung mga commercial vessel dito sa Strait of Hormuz. Ang lagay ba sila lang ang pwedeng gumawa nun? Tapos kapag yun ay nangyari sa ibang mga barko, magagalit din sila, di ba? Ipinatawag ng Tehran ang Charge d'Affaires ng Ukraine upang maghain ng formal na protesta laban sa tinawag nitong hostile at criminal attack. So kumbaga parang hostile and criminal attack din pala ang ginagawa nila ng IRGC doon sa mga tinitira nilang mga commercial vessel. Kasi ganun ang ganun ang tawag nila doon sa ganung klaseng pag-atake eh. Babala rin ang Iran ng pagganti at nangako na hindi palalampasin ang pag-atake sa mga mamamayan at ari-arian nito. Ayun nga. So mamamayan at ari-arian nila. So parang lumalabas dito, ang nadamay dito is Iranian people o kaya naman ay Iranian property. Kaya sila nagagalit. So para malinaw sa ating lahat kasi ang sinasabi ng Ukraine, ang tinamaan daw nila o ang lehitimong target daw talaga nila is mga Russian vessel. Kasi ayon din dito sa report kung babasahin natin mga tol, yung nakalagay dito sa pinakaibaba. Yan. Kaugnay ng pag-atake sa isang Russian vessel na bumibiyahe patungong Iran sa Caspian Sea. Siguro yung Russian vessel may sakay na na Iranian citizen, no? Kaya nagagalit ang Iran. Kung yun nga lang ba talaga ang dahilan o dahil doon sa mga sinasabing kargamento nitong barkong to na papunta sana sa Iran kaso napornada, no? هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. Ayan sinasabi, the Islamic Republic of Iran will always exercise its legal right to defend its territorial integrity. جمهوری اسلامی ایران این حق And any point serving as the region of aggression against our country قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت. will certainly be a legitimate target for our armed forces, and the foolish action of the Ukrainian government will not go unanswered. So ito yung isang matinding babala mga kapatid para sa Ukraine. No, hindi daw pwede na hindi nila sasagutin yung mga ganong klaseng action o pagkilo. Sa madaling salita mga tol, meron tayong maaasahan na panibagong pag-atake hindi sa kung anumang bansa kundi sa Ukraine. No, kumbaga ganun ang mangyayari. Kaya ang tanong dito, aatakihin ba ng Iran etong Ukraine dahil nga sa insidenteng ito? و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Samantala, inakusahan din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng pagbibigay sa Iran ng satellite information tungkol sa mga US military facilities sa gitnang silangan. Naku po. Dadagdagan na naman ang kalaban nitong Ukraine, no? Ano na nga sila rito sa Russia eh. Ngayon madadagdagan pa Ukraine, Iran naman ngayon. Sabi rito, I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia's new assistance to the Iranian regime since the beginning of July.
We have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located there. These images subsequently appear in Iran. At the same time, there is a clear correlation between Russia's satellite imagery of these sites and Iranian strikes, both before the attacks and preparation for them and afterward to assess the damage inflicted. Alam naman natin mga tol na etong Russia at Iran ano rin yan, no, magkasangga niyan. Actually yung ginagamit nga, ilang ginagamit ng Iran na air defense nila, hindi lang galing China, no. Meron din sila mga galing Iran, galing Russia. Yung mga ginagamit na air surveillance system saka air defense system ng Iran, China at saka Russia ang nagsusupply. Ayon kay Zelensky, mula Hulyo ay minamanmana na umano ng mga Russian satellite ang mga base militar sa Gulf states bago at matapos ang mga pag-atake ng Iran. Naku po. So parang tinutulungan ng Russia ang Iran. Medyo ikagagalit din ng Amerika yan mga tol. Kaya nga palala ng palala ngayon yung mga nangyayari. Hindi malabo. Ito hindi sa pag-OA pero kapag tumagal at lumala pa yung mga ganitong kaguluhan, hindi malabo talagang umabot sa pandaigdigan Kabilang umano dito ang 4 na airbase sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Pero taliwas ito sa pahayag ni US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na siniguro sa kanya ng Russia at China na hindi sila magbibigay o magbebenta ng sandata sa Iran. Ayan kaso. Pwede ba ng Amerika panghawakan yung mga ganong klaseng seguridad o ganong klaseng pangako, 'di ba? Yun ang tanong 'Di ba? Pwede bang panghawakan niya ng Amerika? Kasi mga tol, Amerika hindi rin naman natin talaga totally mapanghahawakan yung kanilang mga salita. 'Di ba? Etong China pa etong Russia, hindi natin alam mga tol. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Moscow at Beijing sa mga paratang ng Ukraine. Noel Polia. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Talagang lumalawak ngayon ang mga kaguluhan at marami ng mga bansa ang nagiging involved. Marami ng bansa ang nababalita na nagkakabantaan. At tulad ngayon mga tol, may mga bagong balita about sa Saudi at saka dito sa Yemen dahil nga dun sa mga pag-atake ng Houthi. No? Sa susunod natin pag-uusapan yan. Eto muna, kung ikaw ay merong komento o merong reaksyon about dito sa balita o dito sa report na pinag-uusapan natin ngayon, ano ang iyong masasabi? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.